Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang Bible study for tonight. And ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Kanimo, Jesus, Kordero ka sa Dios, mituko. Pagampod unggon mo, papasisa sala, imo ako karon Ginoo ko. Kon may kaluy ako, dasiga o Jesus, sa grasya mo, sa pagpalandong ko, sa kamatayon mo, hinaut gugma ko magdilaag. Amen. Thank you for that wonderful song. By this time, mga kaigsuunan, akong gihangyo ang tanan sa pag-open sa ato ang mga Bibles sa 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Atong basahon ang verse 32 and verse 40 to 47 mga kaigsuunan. Okay, 1 Samuel chapter 17, verse 32 and verse 40 to 47. Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa verse 32, "And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with his Philistine." Verse 40, "And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands." Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa kagayunan ng imong pulong amo ang matun-an. Salamat Lord sa mga katawhan who are present with us, and even Lord sa mga brethren who are always following sa YouTube. I am praying Ginoo that you would allow this message to reach more people Ginoong Dios na both pagyud magtuon sa imuhang pulong. I pray that you would give wisdom sa imong alagad karon nga kagabhion. Liguna mi amahan kay nasayod ka wa mi mabuhat kung wala ikaw. Thank you for the way you will bless. Thank you for the way you will empower Ginoong Dios sa among mga kinabuhi. Pasaylo ami sa among mga kasaypanan. Sa ngalan ni Jesus gipangayo namo ang tanan. Amen and amen.
Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Our lesson tonight, our text is very very familiar, pero nindot kaayo ang mga pahinumdom ug lesson nga angay nato nga sayran niini nga mga butang mga kaigsuunan. And kining mga butang nga kinahanglan gyud nga atong ibutang sa atong mga hunahuna kada adlaw ug matag takna sa atong mga kinabuhi. Ang uluhan sa ato ang Bible study mga kaigsuunan is living by faith, pagkinabuhi diha sa pagtuo. And giportray sa ato ang lesson ang pagtuo ni David. So we all know the story. Di na ako kinahanglan pa nga i-repeat ang whole story because it is a very very popular and familiar story, especially to us nga mga Kristohanon. Now ato lang tanawon diretsyo ang mga pagtulunan nga atong maangkon ni ani nga mga lesson mga nga story mga kaigsuonan. First of all, the lesson that we can get niini nga niini nga story of David and Goliath mga kaigsuonan is we must ignore discrimination. We must ignore discrimination. Now, David was discriminated. Si David at this time napa siya sa mga 15 to 17 years old si David ani nga panahon when he fought Goliath mga kaigsuonan. Kay sa balaod sa Israel, kinahanglan ka nga at least 20 years old para mahimong appeal or ma-enlist sa sundalo. And David was not yet enlisted to the soldiers at this time because underage pa siya para mahimong sundalo. Kay 20 years old dapat mahimong sundalo ang usa ka Hudiyo kaniadto mga kaigsuonan. So because of it, David was commanded by his father nga magbantay lang sa iyahang flock, sa mga sheep mga kaigsuonan. And pag-abot niya dito, nadungog niya ang mga istorya nga panghadlok sa usa ka higanti. 9.8 nga ang height ni ining Goliath mga kaigsuonan. Somewhere there ang iyang height pertigong tangkara ni Goliath. And now atong makita David siguro somewhere mga 5'4", 5'5", muna siya ang typical or average height sa mga Hudiyo. Now, karon pag-abot ni David dito kay gisugo sa siyang papa nga magdala og pagkaon alang sa iyahang mga magulang, nadungog niya ang maong istorya sa maong higanti. And he was saying, kinsa man ang higanti, kinsa may wala nga nung may musukol niya na. Then he was volunteering nga siya mo'y makig-away. But mga kaigsuonan, as we know, nga ang iyang kuya perting sukua sa iya. Anong naman ka diri? Kabalo ko sa imuhang hambugiro kang dako. May pagmuuli ka dito. Muna gingon siyang kuya sa iya mga kaigsuonan. Ingon pa ni Saul, di ni mo kaya nga makig-away. Aning mong higantiya. Kay nga naman, kaning mong higanti, gikan siyang pagabatanon siya o sana ka warrior. Ikaw, bata ba kay ka? And ato makita mga kaigsuonan, there are people who keep on discouraging him first. Ang iyang kaugalingon nga pamilya, gi-discourage siya. Sometimes mga kaigsuonan, nga ang pinakapait nga discouragement nga madungog sa usa ka tawo gikan sa imong kaugalingong pamilya. Na imong family makasulti og dili maayo sa imuha. And ato makita nga sakit kaayo, especially from people natong gihigugma. Now I heard stories about people who have wasted their lives because nagdagko sila that they wanted to please their father or their mother, their parents. Naningkamot sila silang pag-eskwela, naningkamot sila silang kinabuhi, and presenting some achievement. Tanawa, mo ni akong nabuhat, mo ni akong achievement. Then the parents are saying, sige lang, butangan na diya, dili na pansinon. And these people have wasted their lives. Mingon sila nga, may pulos akong pagkinabuhi. May pulos ani akong pagpaningkamot nga ako ang rason nga nagapaningkamot ko to please my parents. Wala man sila pakialam. So they were discouraged. So mo to nahitabo nga they have wasted their lives. And ikaduha nga pwede nga maka-waste tong kinabuhi the leaders. Tanawa si Saul mismo ang discourage yung David. David, hindi mo makaya. Kay bata ba kay ka?
You see, it is an encouragement for people who are young nga nangalagad sa Ginoo. Sa ako ang kabataan noon sa pagpangalagad sa Ginoo, I begin in the mission field when I was 24 years old. Kabalo ka, daghan og madunggan nga moingon sa ako nga ay kabalo ka padulong pa lang ka, pabalik na mi. So ay nagara-gara diha, something like that ako madungog perminti, trying to say things nga mura bitaw og maka-discourage ako. But ako ang ginabutang sa akong una-una, bata tiguang, taas og experience, gamay experience, both needs the grace of God. San pag unsa pa nimo kadugay sa buluhaton, bisan pag 100 years na kang nangalagad sa Ginoo, it doesn't mean that you are an expert in serving the Lord. There's no expert in serving the Lord. Even the people who have 100 years, kung naman nga nangalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, nang hinahanglan gihapon na sa grasya sa Ginoo. You see? Tanaw nimo ang Bible, mga kaigsuonan. Si Abraham, kung kanus ang natiguang, ayat nagpabadlong. Si Samuel, kung kanus ang natiguang, ayat nagpabadlong. Si Eli, kung kanus ang natiguang, ayat nagpabadlong. You see? Sa ato makita mga kaigsuonan nga si David, even David, kung kanus ang natiguang, ayat nagpabadlong. You see? So, kano man, because they thought nga taas na sila experience, dako na sila og agi, kaya na nila ilang kinabuhi. But they forget that even though you are all of these experiences, mga kaigsuunan, you still need the grace of God. Muna itong ibutang sa una-una, mga kaigsuunan. You see? That's why nga, kanang maingon ka nga, papunta ka pa lang, pabalik na ako. I hope nga tabunan nas dugo ni Ginoong Hesus, mga kaigsuunan, because only by the grace of God. I hope we put that in our mind. And look at here what happened. Ang mga kuya ni David, mas magulang. Si Saul, mas magulang. But kinsa may gigamit sa Ginoo mightily? The young David. So you see, I am not saying that God will only use the young. What I am saying is regardless of your age, regardless of your experience, higala igsuon, grasya lang sa Ginoo tanan. Now ato makita mga kaigsuonan that the leader tried to discourage David. Sometimes ang maka-discourage bitaw sa ato, usahay ang atong mga pastor. Usahay ang atong mga Sunday school teacher. That's why nga mag-amping gyud taon ta, mga leaders sa church. Be very very careful, mga teachers. You see, mga elders, be very very careful kay basin kita ang mahimong kapandulan, mga kaigsuonan. And I hope with the grace of God it will not happen. Be careful, little mouth, what you say, because that little mouth and that little tongue can destroy lives of people. Be careful. Be careful. And ato ikatulo nga maka-discourage mga kaigsuonan is ang kalaban mismo. Unsa man ang giingon sa kalaban, ingon pa niya nga am I a dog? Kaning dog diri mga kay, it is a kind of euphemism. Kaning dog diri, kung balik ko nimo ang balik ko nimo ang vocabulary sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan, dog is a euphemism alang sa male prostitute. Ang ginaingon karon ni Goliath, usab ako ka male prostitute para padadaan ninyo aning stick, aning stave. Ginaakit ba ko ninyo sa usa ka gwapo nga batanon? Muna ang ginaingon ni David, ni Goliath, mga kaigsuonan, and he is degenerating David. Iyahang discourage David, mga kaigsuonan. You see? So the enemy will discourage us. No? So ato makita, mga kaigsuonan, nganong nakalahutay man si David. Ngano nga within all of this discouragement na niabot sa iyang kinabuhi, nakalahutay man siya. Why? Because he know God. Ingon pa niya kang Haring Saul, mga kaigsuonan, ay una ang giingon niya kang sa iyang mga igsuon, is there not a cause? Is there not a cause? You see, when his family discouraged him, ingon pa niya, I have a purpose. Na ay rason nganong naa ko diri. So mga kaigsuonan, even your family cannot discourage you if you are a man of purpose. Na kay purpose and you know your purpose. You see? San pagkinsay mo babag nimo nganuman, kabalo ka nganong naa ka diha, kabalo ka nga gikinahanglan ka, kabalo ka nga naa kay rason nganong gisalig na sa Ginoo sa imong nga butang. Then you will survive. So know your purpose, mga kaigsuonan. You need to know your purpose. What's your purpose?
unsa may rason nganong buhi pa ka karon, unsa may rason why God still bless you, and higala igsoon when you knew that purpose, ayaw na buhi ikupti na gyud og padayon mga kaigsuonan, because no man can stop a man with a purpose from God. Ikaduha, ato makita mga kaigsuonan ang gitubag ni David kang Saul. Kaniadto na ay leon og naay oso nga nisaknit sa ako ang gibantayan nga karnero, akong gilayog ang maong leon, akong gilayog ang maong karnero, ay ang gitawag nga oso, napatay na ko sila protecting my sheep. Og ang Ginoo nga nagtabang sa ako nga pildihon ang leon og oso, maurapod ang Ginoo nga mutabang sa ako para pildihon ang maong higante. So meaning mga kaigsuonan, not only a purpose from God, but atong makita that experience from God. Experience niya ang gahom sa Ginoo in the past. And the experience of David in the past, he was able to use it para mosalig more sa Ginoo that he will do it again in the future. Now remember this, mogid niya akong ginabalik-balik sa mga Kristohanon. Usahay, we are living in the past testimonies. Kaniadto, tanawa si David ha, the past testimonies nga naangko ni David, he was not living by those things. He was using those things for him to know that he can experience it again in the future. Nay mga taong Kristohanon nga moingon nga ay 10 years ago mo nitabo sa kuha, 20 years ago mo nitabo sa kuha, and until they die mo lang to perminti ilang ginakuptan mga kaigsuonan. There's nothing wrong with that, but it's not enough. Again, there's nothing wrong with that, but it's not enough. Dapat susama kang David. Dapat ang atong isulti na buhat sa Ginoo ni sa ako 5 years ago, 10 years ago, kaya po niya buhaton again sa ako karon o again in the future. You see? So do not live in the past. Do not rely in past experiences. You must believe that the God who can help you in the past can also help you in the present and can support you in the future. Mao na nahitabo mga kaigsuonan. Naunsa man niyang tubag kang sa discouragement from the enemy, kang Goliath. Ingon pa niya nga ikaw ni duol sa ako pinaagi sa bangkaw, pinaagi sa taming, pinaagi sa imong mga weapons of war. Now I come to you in the name of the Lord. Because the Lord will fight for me. David know, kung ikaw ang kaaway nga mo discourage, David know nga ang Ginoo mo'y makig-away para nako. Higala igsuon, we are not using God. God is using us. Remember that. You see? Usahay manggod, bali ang hunahuna sa mga tao. Usahay, ang hunahuna sa mga tao, God is your weapon in your hand, nga mao ang imong gamiton para makig-away. No, higala igsoon, you are a weapon in the hands of God, and through you, God will defeat the enemy, because it is the fight of God, because it is God who will fight, and He will use you, mga kaigsuonan. He will use you. Nindot kayo, nga ako nga luya, ako nga magkasala, gamiton di ay sa Ginoo. You see? So igsoon, we praise and thank the Lord for that. So in every fight, come in the name of God, because you are a weapon in the hands of God, mga kaigsuonan. Remember it. Now, another thing nga ato makita, mga kaigsuonan, remember this, di ba higanti ang kaaway? Do not always rely on what you can see. That's the second thing. Do not always rely on what you can see. We must always rely on the power of God. You see? Kaya ang purpose ni David, mga kaigsuonan, nganong nakig-away siya, that the people may know that there is God in Israel. That all the nation may know that there is God in Israel. So, it is for the glory of God, and He wanted to show the power of God sa iyahang kinabuhi. Now remember this, maybe there are giants sa imong kinabuhi karon, but no giant is taller than a Christian who sits on the shoulder of his heavenly Father. Let me say it again, no giant is taller than a Christian who sits in the shoulder of his heavenly Father.
You will look down on all giants sa imong kinabuhi if you are sitting in the shoulders of your Heavenly Father. You are tall, you are bigger than your giants, you are stronger than your giants. Why? Because you are being carried by your Heavenly Father, mga kaigsuunan. Kaniadto sa bata pa ko, kanunay ko nagasungay sa akong lolo. Mamaklay mi sa una, magsungay-sungay ko sa akong lolo. And I was the tallest among all people. Akong ginalook down ang tanang mga tao, they are small, I am the tallest. Why? Di, tungod kay dako ko, apan tungod kay nagsungay ko sa akong lolo. Igsuon, taas ka, di ka makabot sa mga higanti, di ka nga pildi, dili tungod kay kusgan ka, di tungod kay dako ka, apan tungod kay nakapatong ka sa abaga sa imong langit nun nga amahan. Igsuon, you see? And you are there because you wanted to show the power of your Heavenly Father. So, igsoon, I hope nga imo nang ibutang sa imong hunahuna that you are bigger because you are being carried by the Father. You see? Now, sa paman ang lesson nga ato ang maangkon gikan ni ining mga butanga, mga kaigsuonan. So, as you can notice, di na ako to agion ng tanan. Last fellowship, giwali ni Pastor Ingay. So, di na ako to agion tong mga ipangsulti ni Pastor Ingay. I will look at the things that I have observed gikan ni ini nga teksto, mga kaigsuonan. So, the third one, atong tanaw, no? Ang victory ni David, it was seemingly nga mura og smooth kaayo. Ang giingon sa Bible, verse 40, he took 5 smooth stones. 5 kabuok stones, o kani nga smooth stones, mga kaigsuonan, di ni gagmay nga bato. If you would look at the archaeological findings, muranig pareha kadako sa billiard ball nga mga bato, mga kaigsuonan. Now, remember it. Kay base sa una, kung imagination itong dagkong bato, murag hulin kadagko, no? Muranig pareha kadagko sa billiard ball. You see? And ato makitaan nga sumala pa, mudagan na siya kanang ilang paglabay o gitawag nga kuan, mukaya na siya mga kaigsuonan mga 160 to 200 kilometers per hour ang kapaspas sa bato. Inana. So, ang victory ni David over that giant, smooth kaayo nga mura bitawg. Kaisa lang kalabay ni David, patay dayon. But mga kaigsuonan, always put in our mind, mga kaigsuonan, that every smooth victory, there was a struggle behind. There was a struggle behind. Imagine how many days David was practicing atong iyahang slingshot. Imagine, mga kaigsuonan, giunsa to niya pag-practice, paggamit atong nga mga butanga sa kada adlaw, sige niya ana-ana dito. No? There was a story that I have read before, nga there was an engineer, okay, nga gipatawag siya kay usa ka dako kaayo nga barko na ay daot. Grabe ka dako ang daot. Unya, daghanag mga mekaniko, daghana og mga workers nga niagi pag-ayo ato, pero dili gid nila makita unsa ang daot. Dugay na kaayo, and then they have called an expert. Unya, kaning mga eksperto, giadto to niya ang maong barko, gi-check up niya. Wala ray oras, nakita niyang problema, og iya dayon nga gipaayo. And then, ang bayad sa iyaha is mahal kaayo, thousands ang bayad sa iyaha. Unya, naay usa ka tawo nga niingon nga, "Sir, you don't deserve aning thousands nga bayad sa imuha pag-ayo aning barko. Kay tanawara, wala ray oras ang imuhang pagdiagnose, nakita na nimong problema, dali ra man kay na imong trabaho, wala ray oras." You see, so ang nakita lang niya katulang 1 hour nga pag-solve sa maong engineer sa problema sa maong barko. Nalimot siya, mga kaigsuonan, that before that engineer have that knowledge, there was sleepless days, there was years of training, madugo nga pagtuon, pila ka tuig nga pagpaningkamot, pagtrabaho, mga kaigsuonan, o pagtuon
para moabot sa ato nga level of knowledge. So, ang gibayaran di ay adtong nagpatrabaho. Dili katong isa ka oras nga pagpangita sa engineer sa maong problema sa barko. Ang gibayaran day niya ang pila ka tuig nga pagtuon para moabot ato nga expertise, the struggle behind that smooth victory. Now, look at David, mga kaigsuunan. Usahay ang atong nakita ang smooth lang nga victory. Atong nalimtan kung pila katuig kaadlaw na luthan ang kamot David, sige practice mga kaigsuon nato yang sling. Because God will bless our effort. Remember this, dili pwede nga ang Kristohanon nga at tapulan kaayo nya okay kapoy man kayo ako'y buhaton unya paghuman ana bitaw grasya ang Ginoo moadto ko dito karon mudaog lagi ko kay nay grasya ang Ginoo. God will not bless slothful people. Dili i-bless sa Ginoo ang mga tapulan nga mga tao. God will bless our effort, mga kaigsuonan. We must remember it. You see? So atong gitawag nga makita. The fourth lesson from the third, dili nato i-despise ang mga ginasugo sa Ginoo sa ato, even how little it is karon. Ngano man, look at this. David fought against a lion and against a bear. Now, listen carefully. Katong iyang pag-fight og lion og bear, karon sa tong text, from that job, little job, he now fight a giant for God. Before, he was protecting a small flock from his father of sheep. But now, he was able to be used by God to protect the flock of God, the tribe of Israel. You see? So mga kaigsuonan, dili gamiton sa Ginoo si David nga mukalaban sa maong higanti kung wala nahimong faithful si David sa pagkalaban sa oso ug sa leon. Dili gamiton si David sa Ginoo sa pagprotektar sa tibuok katawhan sa Israel kung wala siya nahimong faithful sa pagbantay sa gamay nga panon sa mga karniro nga gisalig sa iyang amahan sa iyaha. You see? So mga kaigsuunan, be faithful kung unsa ang gisalig sa Ginoo sa imuha karon. If you are a pastor na gisalig sa Ginoo ang gamay nga mga katawhan sa imuha karon, be faithful, love them, build them. One day God will bless you with more. If you are a businessman karon or nakay trabaho, be faithful with that. Kay one day gamiton ka sa Ginoo sa dagko nga mga butang. If you are a Sunday school teacher, if you are leading a choir or whatsoever thing nga gisalig sa Ginoo sa imo karon, be faithful ni ana. Kay pinaagi ni ana igsuon, gamiton ka sa Ginoo sa mas dagko nga mga butang, and always put that in your mind. You see? So at the end, atong makitaan nga nahimong magmadaugon si David sa iyang kinabuhi is because tungod sa Ginoo. Wala nay laing rason, mga kaigsuonan. Nahimong sentro sa kinabuhi ni David ang Ginoo. So I hope by the grace of God, we will be willing to fight. We will be willing to sacrifice in order to uphold the glory of God. You see? So igsoon, I hope nga mahimot ang susama ni David o atong i-apply sa atong mga kinabuhi ang mga pagtulunan nga atong makutlo gikan niining maong sugilanon. And by the grace of God, we will learn to allow God to use us as a weapon to fight battles and win it, conquer it, mga kaigsuunan. Because you are a deadly weapon when you are in the hands of the mighty God. Basin karon, di ka kasabot sa mensahe, kayo pa ka naluwas. Igsuon, there will be a new avenue of understanding, avenue of wisdom and knowledge kung luwas ka. You see? So igsuon, basing wala pa ka nakaangkon sa kaluwasan karon, kung mamatay ka, wa gid taon ka na sayo daha ka padulong. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw siya
ug tungod kay buhi siya karon, nabanhaw siya, it shows that he already conquered that for you. And he is preparing heaven for you para sa imuha karon. So believe in the Lord Jesus Christ. Accept Him as your Lord and Savior. Repent sa imong mga sala, mga kaigsoon, and call upon His name, Lord Jesus, save me. Og luwason kaniya karon. Usa ka awit alang kanimo igsoon. May kalinaw hingpit ni aning dughan ko, kalinaw nga di mawala. Bisan pa og libo tan ko sa pagsulay, magpabilin ang kalinaw niya. Pabilin kanunay sa Ginoo, sa Ginoo ko. Pabilin kanunay sa pagtuo, sa pagtuko. Dili gayud ako niya talikdan, kay nagsaad man siya. Di ko niya talikdan, o dili ko niya biyaan. Daw nagambahan ng yuta sa pag-awit, sa kalinaw na angkon ko. Iyang agikuha ang tanang kasubo, sa kalinaw gialidan niya. Pabilin kanunay sa Ginoo, sa Ginoo ko. Pabilin kanunay sa pagtuo, sa pagtuko. Dili gayud ako niya talikdan, kay nagsaad man siya. Di ko niya talikdan, o dili ko niya biyaan. Amen. Salamat sa maong pag-awit. And this time, let us pray. If you have any prayer request, ato please send in your prayer request, and we are willing to pray for you. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong kaayong gihatag kanamo amahan. Thank you Lord for giving us the opportunity to listen sa imong pulong karon Ginoong Dios. We know that victory is sure when you are in our side, and use us as a weapon, Lord, to fulfill your will, ibabaw na ining kalibutan. I pray that you would bless these people nga naminaw karon, and to those who will be listening through sa YouTube Ginong Dios, ikaw magabless kanila. I am praying Ginoo nga lig-unon nimo imong ubos nga lagad ang mga katawhan Ginong Dios. I pray Lord si Brother Melvin, ikaw Ginoo maghatag kaniya og kaayuhan amahan. Himua nga successful ang proseso nga pagabuhaton sa iya Ginong Dios. And add more years sa iyang kinabuhi for him to be used for your glory. Help him to see your grace. Help him to see the purpose iyang kinabuhi, Lord. I pray nga ikaw magauban kaniya Ginong Dios and provide all the needs that the doctor will require. And Lord, amo yung ginakinhanglan ang imong healing hand nga mohikap kaniya Ginong Dios. Salamat sa imong gugma nga gihatag kanamo, Lord. Bless everyone, empower everyone Ginong Dios. Kay sayod ka nang hinahanglan kaayo kami kanimo. Thank you for the way you will empower, and thank you Lord for increasing our faith. Help us to live by faith, Lord, to put our faith in the Lord Jesus Christ. Ikaw na yung bahala sa mga amahan, wag yun mahimo o ginugula ka. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Salamat, og maayong gabi is tanan. Amen. Salamat, Pastor.